Sa harap ng nararanasang krisis ng langis, ay nako, iminungkahi po ng liderato ng Senate Committee, ito pong Protect Committee sa Executive Department, ang pagpapatupad ng fuel rationing program sa mga non-essential sector. Aba, magrarasyon na tayo? Pakinggan natin ang report mula kay Mar Gabriel. Mar? Yes, Jen, panahon na raw para simulan ng gobyerno yung pagpapatupad ng fuel rationing program sa mga non-essential sector. Yan ang isa sa mga rekomendasyon na nakapaloob sa preliminary report ng chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o itong Protect Committee ng Senado na si Senator Wing Gatchalian. Ayon sa Senador, dapat atasan ng Pangulo ang Department of Energy na magpatupad na fuel rationing program upang matipid at mapaabot ng hanggang 70 araw yung natitirang reserba ng langis sa bansa. Sa kasalukuyan kasi sapat na lang daw sa 51 araw ang supply ng gasolina at crudo sa bansa, habang 34 na araw naman para sa LPG. Kasama raw sa mga dapat na isama sa fuel rationing yung mga pribadong individual na gumagamit ng sasakyan para sa mga non-essential travel gaya ng pamamasyal. Kabilang narito o kabilang din dyan yung mga opisyal ng gobyerno na kadalasang gumagamit ng convoy at hagad. Exempted naman daw sa rationing yung mga frontliners kasama ang pulis mobile, mga bombero, ambulance, at public transportation gaya ng bus, jeep at mga tricycle. Kasama rin sa rekomendasyon ng komite yung pag-aaral sa implementasyon ng price cap sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency. Iminungkahi rin ang pakikipagnegosasyon sa Iran para naman sa pagpapadaan ng supply ng langis para sa bansa, bagay na ipinag-utos na raw ng Pangulo sa Department of Foreign Affairs. Bagaman sapat raw sa ngayon itong 200 bilyong pisong pondo ng gobyerno para naman sa fuel subsidy at tulong sa iba pang mga apektadong sektor, panahon na rin daw para pag-aralan yung pagpasa ng supplemental budget itong Bayanihan Act 3 upang matugunan ang pangailangan ng bansa sakaling lumala at tumagal pa itong krisis. Nabigyan na rin ng kopya ng chairman report itong lahat ng senador at mga pangunahing ng gobyerno na dumalo naman doon sa dalawang hearing na isinagawa ng Protect Committee. Pinadalahan na rin ang kopya ng report maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para konsiderasyon sa mga natukoy na posibleng solusyon sa mga problema na kinakaharap at kakaharapin pa ng bansa kung lalala itong nararanasang krisis. Jen? Mar, meron bang nag-isip malamang na i-counter-check yung binanggit na impormasyon ng Senador Marcoleta kung totoo nga bang meron talagang mabibiling mura doon sa Singapore at saka sa Malaysia sa pamamagitan ng Petronas? Well, doon sa report, Jen, wala no? Ba't kaya? Basta. Oo, yung patungkol dun sa suhestyon, no? Walang nagsabing totoo o hindi totoo, no, Mar? Jen? Parang walang nagsabing totoo o hindi totoo yung report na yun, no? Yung natuklasan na yun ng Senador Marcoleta, no? Wala yan. Doon sa uling pagdinig ng Protect Committee, paulit-ulit niyang binabanggit ni Senator Marcoleta na sabi niya nga, wala bang magkukumpirma o magsasabi na hindi yan totoo? Dahil kung gano'n, sabi niya, uwi na lang ako kung hindi totoo itong informasyon na to. Pero diyan hanggang matapos yung pagdinig na yun, hanggang umalis doon si Senator Marcoleta, walang nagkumpirma tungkol doon sa binigay niya informasyon. Nakalihim talaga sa hiwaga yung punto na yun, Mare, no? Ano bang bulong-bulungan yan? Bakit parang walang gustong gumalaw ng issue na yun, ano? Hindi natin alam dyan, no? Diba? Nagtataka rin tayo, parang ayaw pansinin yung informasyon na yon na pwede naman palang bumili daw direkta doon sa tangke ng Petronas at ng Rotterdam dyan sa Singapore. Pero paulit-ulit na ang ginagamit na dahilan yung pagsasara ng Strait of Hormuz. Gayong alam naman natin dyan, marami sa mga oil company sa bansa, doon sa mga refineries area na kumukuha ng supply, hindi naman direkta. Tama. Dyan sa Middle East dyan. Ang alam lang natin na kumukuha dyan yung Petron dahil sila ay sariling refinery.
langis dito sa bansa. Yun na nga. Ay, nako. Kung ano man ang hiwaga na yon, parang walang lahat na paso no? Parang walang gustong umalam. Benny, no? Ba't nga ba ganun, no? Parang meron silang gustong itagon, di malaman. Baka nga O, yun naman nga, Jen. mabukin. Yun din ang tanong ng marami dyan, no? Oo. Magkano kaya, ano kaya yung dahilan? Ang kay Senador Marcoleta naman, hindi naman sinabi niya hindi totoo, kundi Oo. kung sinabi nila hindi totoo ito, Sabihin nyo lang. sabihin niyo hindi totoo, magsosorry ako, mali pala yung mali pala yung impormasyong ito. Pero wala. Wala nagsabing totoo, wala din nagsabing hindi totoo. Ay, nako. Nakahilihim sa hiwaga yan, Mar. Ano, ha? Baka may kapangyarihan kang tuklasin yan, Mar, ha? Alamin natin dyan sa pagbabalik ng ng mga committee hearings. Yun na Pero sabi nga. naman ni Senator Gatchalian, baka next week magtuloy-tuloy, magkaroon ng once a week na hearing itong Protect Committee para nga maka-update dun sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Salamat, si Mar Gabriel Puyar mula sa Senado.